Amen po ba? Kaya ngayong umagang ito, simple lamang po ang mensahe. Hands full of love and care. Ang kamay po ng Diyos at dapat na tayo ay sa kamay ng Diyos manirahan. Amen po ba? Dahil ito'y punong-puno ng pag-ibig at ng pagmamalasakit. Love and care. Pag sinabi pong pagmamalasakit, kahit katulad ng isang tatay o ng isang nanay, kahit kailangan niya yung pera, ibibigay pa niya at siya na ang gagawa ng dilihensya. Amen. That is care. Yun po ang pagmamalasakit. Sapagkat hindi ko ibig na ang aking mga anak ay magkulang. Hindi ko nais na yung para sa aking anak ay ibigay kung kani-kanino. Pwede akong magtiis. Pwede akong hindi kumain. Pwede akong hindi magmerienda. Alang-alang sa aking asawa't mga anak. At yun po ay kulang pa sapagkat mas matindi po ang pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos. Yan nais kong inyong maunawaan na walang ligtas na lugar kundi sa kamay ng Diyos. At ikaw at ako ay hawak ng Diyos. Pansinin po natin, hindi ko alam kung ano ang larawan ng kamay ng Diyos. Pero ang alam ko ay ang kamay ko. At ako ay mas malaki sa aking kamay. Kung sakaling maiguguhit ang kabuuan ng buong katauhan ng Diyos, napakaliit ng kamay, pero kasya doon ang lahat ng nilikha. Sapagkat siya ay makapangyarihan. Kaya't kung ating unawain, ang safe place ay gawin mo at pagpasyahan mo that God is your defender, that God is your protector, that God is your preserver, that God is your provider, that God is your great physician. At ito po ay desisyon. At yun pong desisyon ay kailangang magkaroon ng conviction. Yung conviction po ay sa isip lang, pero yung commitment ay may kasamang paggawa. So I have decided and believe that God chose me, not me, but Him. At dahil ako ay Kanyang pinili, katulad ninyo, so siya ang masusunod. At para mangyari yung Kanyang ibig, kailangang isang tabi ko ang aking pangangatwiran. I have to sideline all my reasons because God's viewpoint is higher than my viewpoint. Kaya ngayon, pag nagbabasa na ako ng Biblia, hindi ko na ina-adapt ang Biblia sa sarili ko, kundi tinitingnan ko na ang Biblia sang-ayon sa iniisip ng Diyos. Dahil kung para sa sarili ko lamang, hindi ko mapapakinabangan ng hustuhan ang Biblia. Pero kung para sa kaluwalhatian ng Diyos, kasama na ang aking sarili, maraming tao ang mapagpapala. Kaya nga, unawain nating mabuti, the only safe place on the whole earth is in the hand of God. Your name, my name, our names are written, inscribed in the palm of His hand. Kaya nga, wag mong kalilimutan, alam ng Diyos, your degree of suffering, God understand and know. At siya'y nagmamatiyag, siya'y nagmamasid, kung yung iyong tiwala sa Diyos ay iyong patuloy na paninindigan. Ang hinahanap lang ng Diyos ay tayo ay huwag mag-alinlangan sa Kanya sapagkat tapat ang Diyos. Kahit gaano kalaki ang iyong utang, hindi ka kalilimutan ng Diyos. Kaya nga ating unawaing mabuti, Diyos lamang po ang ating kailangan. Aywan ko sa inyo, pero sa aking buhay, Diyos lamang ang aking kailangan, kaya lagi akong himbing sa pagtulog. Ulitin ko po, ang kailangan mo lamang ay ang Diyos. Hindi ko po alam ang solusyon sa lahat ng mga suliranin,
Pero alam ko po kung saan ako pupunta kapag ako ay may problema. Siya ang eksperto at alam niya ang lahat ng solusyon sa lahat ng problema. Kahit sama-sama pa tayong lumapit sa Kanya, bawat problema natin kaya niyang lutasin. Kaya 3 bagay, do not neglect consulting Him. Do not neglect in approaching Him. And do not neglect acknowledging Him. Huwag mong kaliligtaan na siya isang guniin, hingan ng payo at hingan ng patnubay. Laging tatandaan mo siya ang may alam sa iyo at sa aking buhay. Alam niya kung tayo nakaupo at alam niya kung tayo nakatayo at alam niya kung tayo malungkot, alam niya kung tayo maligaya, lahat ay lantad sa Kanya. Kaya magpakaalam na tayo sa paglapit sa Kanya. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. So what is our being? Spirit, soul, and body. That is the completeness of being. Another meaning of the word being, it is on process, ongoing. So being in God it is continuous, na ikaw ay laging nasa Diyos. Kaya pag nagpakaligaya ka sa Diyos, at ito ay Kanyang nakikita, at ang Diyos ang bahala sapagkat Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Iniangat Niya ang gusto Niyang iangat, at kung kailangan alisin yung boss mo, alisin Niya para ikaw ang ilagay doon sa posisyon ng iyong boss dahil ikaw ay nagpaparangal sa Kanya at ang boss mo hindi. Kahit hindi ka manalangin na alisin yung nagpapahirap sa iyo, kapag ikaw ay nagpatuloy sa pagtatapat sa Diyos, ang Diyos ang mag-aalis doon sa mga nagpapahirap sa iyo. Amen po ba? Ang Diyos po'y tapat. At ang Diyos po'y mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras. Kaya, magi po tayong matalino. Sa John 10, ikaw ba'y matalino? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba'y matalino? Ano po ang katalinuhan? Ikaw ba'y malungkutin pa rin hanggang ngayon? At ang titiyakin ko sa inyo, ang kalungkutan po ay merong pinanggagalingan. At yun po'y laging sa nakaraan. At ang takot po ay meron ding pinanggagalingan. So, fear has a source. Sadness also has a source. Sadness source is our failure yesterday to do what we desire to do. And fear is looking in our future na tayo takot na baka tayo ay mabigong muli. Pero hindi po yun ang dapat nating pagkaabalahan. Ang atin pong pagtuunan ay ang ngayon. Tingnan mo ang lahat ng mga pagpapalang nasa iyo. Amen po ba? Unawain mo, ikay malakas, ikay malusog, at ikaw ay nakapagsusuot pa rin ng damit. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ano ba ang mahalaga? Damit na isusuot o ang katawan? Alin ba ang mahalaga? Pagkain, kakanin o buhay? So pag pinahalagahan mo yung mahalaga, dadaloy yung ikalwa sa halaga. So if you treasure the essentials, then the non-essential will follow. Amen po ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala pong hirap ang buhay. Ulitin ko po, hindi ka po mahihirapan sa buhay na ito. Kung nahihirapan ka, ikaw yan. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ka nahihirapan dahil ikaw ang nabubuhay, hindi si Jesus. To live is Christ, to die is gain. Amen po ba? Kung ito lamang ay maunawaan ng bawat Kristiyano, hindi siya mahihirapan sa daigdig na ito. So napakaliwanag po, to live is Christ, to die is gain. What is the thing that is going to die? Self. Yung inaakala ko, kailangang mawala na ako doon sa inaakala ko. Yung sa pantaha ko, kailangan mawala na ako sa pantaha. Kailangang tiyakin ko na ang aking pagpapasyahan. At meron bang paraan ng pagtiyak? Ang salita po ng Diyos ang siyang siguradong paraan ng pagtiyak. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang.
Ano po ang ibig sabihin ng para sa sarili? No one lives for himself. Ano po ba ang ibig sabihin ng himself? Yung laging ang mahalaga sa kanya ay kanyang sarili. Kung ano ang dadamitan, ito po ang sasabihin ko sa inyo, kung lahat ng narito'y bulag, mayahanga pa kaya sa iyong hairdo? Hello? Kaya atin pong unawain na ikaw at ako ay higit na kinalulugdan ng Diyos dahil sa ating puso, hindi dahil sa ating damit. Kita ng Diyos ang ating puso at isipan at doon tayo gagantimpalaan. Right motive and right thoughts. Yun po yung kinawiwilihan ng Diyos. None of us live for ourselves. None of us will die to ourselves. Whether we live or die, we live and die for Jesus Christ. Kaya kailangan pagpasyahan mo ngayon that your life is Jesus' life. Na ang buhay mo ay pag-aari ng Panginoong Jesus dahil yun lamang ang sigurado na buhay na uunlad. Amen po ba? Sapagkat kung pinagpasyahan mo na si Jesus lamang, are you desperately longing for Jesus? Ikaw ba ay, ano po ba ang desperado sabi nung awitin? Pag sinabi pong desperado, wala siyang iniisip kundi yung gusto niyang makamit. Lahat ng hahadlang hindi pwedeng siya ay mapigilan. So if you are desperately in love with Jesus, you will be desperately longing for Jesus. Because everything begins with and in Jesus. Lahat po ay nagsisimula ay kay Jesus. At lahat po'y magpapatuloy ay kay Jesus. Hindi po sa pera. Dahil ang pera po, isang kisap mata pwedeng mawalan ng halaga. Pero si Jesus, lagi pong all-time high ang kanyang value. Kaya, paniwalaan mo na ang kailangan mo lang ay si Jesus, period. No comma, no colon, no semicolon. All our need is only Jesus. So if you have Jesus, you will appreciate the cross. If you have Jesus, you will be willing to give your life to your spouse. If you love Jesus, you will offer your life to your children. So have Jesus and go around the world. If you have Jesus, you have everything. So desire Jesus at all times. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kung may problema, huwag kung saan-saan pupunta. Kung walang pera, huwag sa financing pupunta. Kung gustong magkabahay, lumuhod ka at sabihin mo, pabahayan mo po ako dahil ikaw ang aking ama. Hello? He is our Father, and it is an opportunity for Him to be asked. Palakasan lang po ito sa paghingi sa Diyos. Pag sinabi ko pahingi nga po ng sasakyan, gusto ko po SUV. Tatay ko siya. Tatay mo rin ba siya? O, purihin ang Panginoon. He is our Father. And His goodness is far higher than all our goodnesses. Kaya magsanay ka ngayong humingi sa Diyos. At ang hihingin mo ay yung imposible. Ang isang pangarap na mula sa Diyos ay pangarap na hindi mo magagawang hindi tutulungan ng Diyos. The dream of God is a dream that is impossible for you to reach or accomplish without the help of God. God desires that all of us will always be needing Him. Yun po ang desire ng Diyos, na ikaw at ako ay kailanganin lagi siya. Do you need God? Ako rin. 24/7, kailangan ko ang Diyos. I cannot live without Him any single second of my life. With Him, everything will be all right. Kaya nga, ang sabi sa John 10:27-30, nais kong kayo'y mabuhay ay sa kamay ng Diyos. Sapagkat sa kamay ng Diyos, nandun po ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko, Panginoon, paano ko kaya mailalarawan sa kanila? Alam niyo po ba na hindi na ako
Hindi na ako nagpapagod pa para makakuha ng sermon. Natutulog lang ako ng mahimbing at pagising ko may sermon na ako. Amen? So ano ba ang sermon? Ito po ay pagtuturo on how you will live. Day by day. Yun po ang sermon. Ang preaching po is to throw the truths. And preaching is receive either by the word yes or no. Teaching is to show you on how to live the truths. So preaching is declaring the truth, receive or reject. But teaching is showing you on how you can appropriate it to your day-by-day living. So, sermon is wonderful if you will receive it. So, my sheep hear my voice. Please take notes, the ownership. My sheep, aking tupa. So all of us is like sheep in the sight of Jesus. Because of all the animals, domesticated animals, ang tupa lamang po ang maamo. Alala ko, nung kami nagtitinda ng baka, pumupunta kami sa slaughterhouse at pinapanood ko yung papataying baka. O maingay medyo maingay. Pak! Sasaksakin sa ulunan, bagsak yung bakang malaki. And then tuloy na ang pagkatay. Pero ang tupa po, kahit anong hirap, hindi mo maririnig ang kanyang boses. Hello. Kaya po yun ang isang katangian ng genuine child of God. Hindi po mareklamo. Pero ako napakareklamo ko. But through the years, naging muted po ang aking mga labi. Dahil habang ako'y nagrereklamo, parang kumunoy na habang gumagalaw ka, lumulubog ka. Sa quicksand po, stand still, do not move. Because it creates a suction pressure. Ihigupin ka pa. Kaya kailangan pag nasa kumunoy, ay huwag kang gagalaw hanggat hindi dumarating ang tulong. Dahil yung pagpasok ng kaunting hangin, ito'y nagpuproduce ng suction pressure doon sa ilalim. Suction pressure, humihigop pa ilalim. Kaya nga, unawain nating mabuti. Kapag ikay nahihirapan, the best thing is to keep silent. Hello? Huwag mong ikukwento kahit kanino. Ang pagkukwento pag napagtagumpayan mo na. Alam mo kung ikukwento mo, panghihinain ang iyong loob ng pagkukwentuhan mo. Nako, ganyan-ganyan yung nangyari. So, manghihina ang loob mo sapagkat sila ay walang isipan ng Diyos. Kaya kukuha ka ng pastor. Pero mamimili ka rin ng pastor, tingnan mo yung pastor kung nabubuhay sa pananalig. Kung nabubuhay, nadalisay sa harapan ng Diyos. So, my sheep hear my voice. Ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kaninong tinig ang pinakikinggan ng kanyang tupa? Kanyang tinig. And I know them and they follow me. Nakikilala ko sila. So, pansinin po natin yung word na know. Ito po ay tumutukoy sa pangunawa at katalinuhan. So, naunawaan ng matalinong Panginoong Hesukristo kung ano tayo. Alam niya ang lahat ng ating kalagayan. So, my sheep, and then, pansinin po natin, naging tao, I know them, and they follow me. So, my sheep, them, and they follow me. Sa verse 28, and I give unto them eternal life. This is an affirmation that all of us, we are sheep of God, of Jesus Christ. So every one of us has eternal life. And I give unto them eternal life. This is the greatest gift.
You have eternal life. Sabihin mo, I believe I have eternal life. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but shall receive, that shall have eternal life. So, because of the gift of eternal life, there will be no destruction for all of us. Amen po ba? Kahit anong mangyari, buhay ka pa rin. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Why? Because we have eternal life. And I give unto them eternal life, and they shall never, yung word na never, I love this word never, hinding-hindi, hinding-hindi. Sabihin mo, hinding-hindi. Yun po ang Tagalog doon sa never, hinding-hindi, hinding-hindi. Kahit bali-baliktarin man ang mundo, lumindol man ng intensity 15, hinding-hindi ka mawawasak, hinding-hindi ka masisira. Why? Because you are connected, I am connected with that promise that you shall never perish. Kaya kahit anong daanan mong pagsubok, you shall never perish. Kahit anong daanan mong sakit, you shall never perish. You will not be destroyed. Because you have eternal life. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Neither. So gamitin natin, and they shall never be plucked out of my hand by any man. Never. God Himself has said, I will not fail you. Kung sakaling hindi ka nakatulungan ng tatay at nanay mo, hindi ang Diyos. I will not fail you. I will never give you up. Praise the Lord. And I will never leave you without support. Kapag ang isang pasyente ay nasa hospital, mayroon pong mga support equipment. Pag inalis po yung mga support, patay siya. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, 24/7 ang suporta po ng Diyos ay nasa atin. Amen po ba? At pag inalis yun, mahihirapan tayo. Pero hindi tayo mamamatay because we have the gift of eternal life. And I give unto them eternal life. So, God Himself has said, ito'y laging aking dinideclare every day, 10 times a day, 20 times a day, 30 times a day, that He will never fail me. Hinding-hindi niya ako bibiguin. Hinding-hindi niya ako kalilimutan. Ang pag-asa ko ay tanging ang Diyos. O purihin ng Panginoon. I will never fail you. I will never give you up. I will never leave you without support. Praise God, napakabuti po ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy po ang ating construction progress at nakikita nyo po sa aking likodan, ang unang palapag ay halos matatapos na at sa mga ilang araw, ang second floor ay patuloy na rin pong maisasagawa at patuloy na matatapos ang pinapagawa ng Diyos na Prayer Mountain Building dito po sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Kaya po ang aming patuloy na hamon sa inyong lahat, ang inyong panalangin at pinansyal na kaloob na ipapadala sa gawain ito ay makakapag-agbag at makakapagdulot sa napakalaking epekto. Hindi lamang po dito po sa lugar na ito, kundi sa buong bansang Pilipinas. As the Bible says, my house will be called a house of prayer. Kaya po ang lugar na ito ay lugar ng dalanginan. Ang lugar na ito ay tahanan ng panalanginan at kung saan ang mga matuwid ay dadalangin, ang inyong mga kahilingan ay tutugunin at tutup din ng ating Panginoon. Remember, with God, nothing is impossible. All things are possible with God to those who believe. Ako po'y mananalangin sa lahat po ng naaabot na tinig na ito. Kindly response quickly at maranasan po natin ang kasapatan, biyaya, siksik, liglig at nag-uumapaw buhat sa ating Panginoon. At ako po'y mananalangin, O Diyos aming Ama, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito. You have a promise. Those who obey will never lack any good thing. And those who give with a generous heart, kami po ay mag-harvest beyond our imagination because you are the God who is able to do exceedingly abundantly above what we ask. Kaya continue to bless them.
Allow them to experience miracle and healings in their lives. Panginoon, alam po namin na sa oras na ito, Ikaw ay mahimalang kumikilos. Alam po namin na Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Kaya aming Ama, maraming salamat. The blessing of abundance, overflow, we receive it right now in Jesus' name. Amen. Marami pong salamat at patuloy po naming inaasahan ang pagkilos ng Diyos, and always remember, it's always a great day to live. God bless you, and may you receive the abundance that comes from the Lord. May you have peace in Him, and may you experience the goodness of the Lord for the rest of your life. Maraming pong salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Laging may biyayang kamangha-mangha ang ating Panginoong Diyos. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. And I will not in any degree leave you helpless. Hindi ko hahayaang wala kang tulong. Pag may tulong ka kailangan, magmamadali akong lumapit sa iyo para katulungan. I will never leave you helpless. I will never forsake you. And I will never let you down. When you are down in trouble, you have a friend. Call on your friend and he will lift you up. Amen po ba? At ang napakaganda dito sa kaibigan natin, hindi po siya nag-uuriran. Kasi kaya kaganyan, dahil hindi po. No interrogation. Kapag nahulog ka sa kabiguan, bubuhatin ka niya. Walang pag-uusapan sa nakaraan. Because Jesus is a forgiving master. At kinalimutan niya ang nakaraan. At ang mahalaga na sa Kanya ay ang ngayon. Now is the precious commodity. Time is the most precious commodity available to all of us. Oras po ay napakahalagang kayamanan. Kaya pag may 24 oras ka, mayaman ka. Yung iba walang 24 oras dahil natutulog ng 10 oras. Yung iba walang 24 oras sapagkat sila ang iniisip lagi ay kabiguan. Ang hinahanap lagi ay yung nawala, hindi yung parating. Kaya nawala yung mga bagay na nawala sa atin dahil may mas malaking parating na higit ang kagandahan, higit ang kalakihan kaysa nawala. Do not cry on spilled milk because you cannot retrieve it. Huwag mong iyakan ang natapong gata sapagkat hindi mo na yon makukuha. Harapin mo ang ngayon.
Amen po ba? Harapin mo ang ngayon. Kaya nga, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29, my Father which gave them me. So ikaw at ako'y regalo ng Diyos kay Jesus. Wow. Special tayo. Amen? Dahil tayo kinuha ng Ama kung saan-saan. Amen po ba? Anong probinsya ka? Kinuha ka ng Diyos na sa iyong lalawigan at ibinigay ka sa kanyang anak. So every one of us is a gift of the Father to His Son. My Father which give them to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kapag ikay nasa kamay ng Panginoong Hesus Kristo, tandaan mo ito, ang kamay ng Ama, hallelujah, ay hahawakan din ang kamay ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya may dalawang kamay na nagmamalasakit, may dalawang kamay na nagmamahal sa iyo at sa akin, kaya hindi tayo masisira. Sa verse 30, I and my Father are one. Ako at ang aking tatay, kami isa. Ilang bagay lamang po ang nais kong inyong maunawaan. Affirmation. They are my sheep. Ang affirmation po ay pagpapahayag ng katotohanan. So ikaw at ako ay kawan ng Diyos. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Huwag mong pag-alinlanganan yan. Huwag mong tingnan yung iyong kabiguan. Huwag mong tingnan yung iyong kasalanan. Basta ikay anak ng Diyos. Nung mga bata pa ang aming mga anak, pag sila nagkakasala, hindi nila maunawaan kung bakit natutuklasan ko yung kanilang mga lihim na kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay nagsisiwalat ng mga lihim. Kaya kung ikaw ay magiging malapit sa Diyos, tatay at nanay, magiging maayos ang iyong pamilya. Hindi hanap buhay ang pagmumula ng iyong pera. Ang pagmumula ng iyong pera ay ang Diyos. Kaya napakahalaga po ang affirmation, they are my sheep, they hear my voice, they follow me. Believe na believe ang Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Dumirinig sila sa aking tinig at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y bumubuntot sa akin. Kaya naman, walang sino mang tao ang makapaghihiwalay sa kanila mula sa aking kamay. So ano po ba ang kamay? It is a protective covering. So pansinin po natin, kapag may hawak akong itlog, hindi ko papayagang mabasag yung itlog. Hindi ko hihigpitan ng hawak. Maluwag lang. Ganyan din ang paghawak sa iyo at sa akin ng Panginoon. Hindi mahigpit. Nakakapaglaro ka sa loob. At kung sakaling merong nagmamadaling tao, siyempre pag ikaw ay hindi nakahanda at nabangga yung iyong kamay, tatalbog yung itlog. Kaya ang gagawin ko ay iuunat ko yung siko ko. Kaya hindi malalaglag yung itlog because the arms of the Lord is a mighty protector so that we shall never be plucked out of His hand. At kung nag-persist yung gustong umagaw ng itlog, ito namang isang bisig ng Panginoon ang magpuproteksyon. Pero kahit hindi bisig ang kanyang pakilusin, salita lang niya, talo na ang kanyang mga kaaway. Kaya nga, unawain nating mabuti, may pangako ang Diyos. Ano yung pangako? That you shall never perish. Ikaw po iniaangat ng Diyos. Kaya nasa mga problema ngayon, kaya ikay nasa pagkalito ngayon, dahil iniaangat ka ng Diyos. Kaya sa halip na malito ka, manahimik ka na lang at magluto ka ng paborito mong pagkain. At kung wala kang pera na para makapagluto, ay manalig ka na lang, pumunta ka sa kusina mo at magluto ka kahit wala kang iniluluto at sabihin mo darating. Amen? May patutuo ang nanay ni Rex Humbard. Sila'y napakahirap at sila ay may ministry na evangelism. At isang umaga, wala na talaga silang pagkain. At ang ginawa ng nanay ni Kenneth Hagin ay pumunta sa kusina at ang sabi niya, Mama, are you going to cook our food? Yes. Do you have food to cook? None.
Pero siya po'y pumunta sa kusina. At nung bubuksan na niya ang kanyang kalan, may kumakatok na tao na may dalang isang kariton na hamon. At ang sabi, God told me to bring my hams to you because you need it. It is always by faith. Continue on believing the Word of God. Do not doubt the Word of God. One time, ang may pinakamalaking simbahan sa Korea, si Paul Yonggi-cho na ngayon David Yonggi-cho, ay nagtuturo sa Islam area ng Seoul. Napakahirap ng Seoul nung panahong yon at itinuturo niya ang pananalig sa Diyos. At ang sabi niya, believe with me, I have a nice table, Manila mahogany, ang materyales. And I have a racer bike from Germany. And I have a beautiful house. At ang sabi ng kanya mga tinuturuan, Pastor, will you allow us to go with you so that we shall see your house? At ang sabi niya, problema ito, ang bahay ko isang kwarto lang. At kasya lang ako, problema ito. We want to ride on your racer bike. Problema ito, wala akong racer bike. Yung sa kanya, pinapahayag niya lang yung kanyang pananalig. At nag-isip siya, Panginoon, iligtas mo po ako, magigi po akong sinungaling. Magigi po akong sinungaling, Panginoon. Iniligtas ba siya ng Diyos? Hindi po. Binigyan siya ng karunungan. At ang sabi niya, okay, let us go to my house. At nung makita ng mga teenager yung kanyang bahay na maliit, naglungkot yung mga teenager. At ang sabi niya, hindi niyo ba nalalaman na kayo ay galing sa sinapupunan ng inyong nanay? Opo, Pastor. Di ba nung simula ay mag-asawa lang ang iyong tatay at nanay at wala pa kayo? Opo, Pastor. Pero ang tatay at nanay ninyo ay naniwala na may bata na sa sinapupunan ng nanay. Pero 9 na buwan, walang bata. Pero sila ay naniwala na may bata sa kanyang sinapupunan. For 9 months, lumabas at iniluwal yung bata. Ganon din yung aking bike. Ganon din yung aking Manila mahogany table. Ipinaglilihi ko pa lamang. Amen po ba? Amen po ba? Ipinaglilihi ko pa lamang at aking sinasabi at pinagmamalaki na nasa akin na because faith is believing that you receive it now. Amen po ba? Faith is believing that you receive it now. Nung sabihin ng Diyos, bibigyan kita ng sasakyan at ako'y gumawa ng garahe at ang sabi ng kapitbahay ko, may sasakyan ka darating. Hindi ako nagsinungaling dahil ang sabi ng Diyos, bibigyan ako, kaya humakbang na ako at nung paghakbang ko, dumating after 6 months. Kaya nais kong inyong maunawaan, ang buhay po ay laging pagtitiwala sa Diyos sapagkat ikaw ay nasa Kanyang kamay. Amen po ba? At hindi ka po niya pababayaan. Kaya nga, unawain nating laging mabuti na tayo'y labis na iniibig ng Diyos. No question. Sobra ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ibinigay niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak. Di kaya niya maibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Kung yung pinakamahalaga sa Kanya ibinigay sa iyo at sa akin, idaragdag niya yung mga bagay na kailangan natin, na talagang kailangan natin. Kaya nga po, atin pong unawain. We live by faith, not by sight. Yan pong ating Prayer Mountain Worship Building ay nandun na po sa 3rd floor. Nagsimula sa wala. At ngayon tuloy-tuloy na ito'y nabubuo. Why? Because I believe natapos na yung building, hindi pa natatapos. Hindi ninyo ito mauunawaan sa ngayon. Pero kung kayo'y mananalig at maniniwala at inyong hahayaan ang Diyos ay gumawa. Bakit po ba tayo may broadcast? Because of faith.
So mag-usisa po kayo kung paano magka-broadcast, kaya walang pumapasok dyan dahil napakatrabaho, napakalaki ng halaga. Pero kapag inutusan ka po ng Diyos, katulad ko, kapag inutusan ako ng Diyos, ako po'y susunod. Because I am His sheep. My sheep hear my voice. My sheep follow me. Dahil wala pong pinakamaganda sa buhay kundi sundin ng Diyos. Hindi ka po maghihintay na pag nandyan na ang pera sa kakakikilo sa tahakbang, hindi po darating yung pera. Humakbang ka at darating ang pera. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti, labis ang pag-ibig sa iyo at sa akin ng Diyos. We are dearly loved by our Father and He cared for us. So, ang kamay ng Diyos ay lugar ng kanyang pag-ibig. So, ikaw at ako ay hawak niya at ikaw at ako ay ikinulong niya sa kanyang pag-ibig at pagmamalasakit. Kaya't walang sino man na makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kaya ang buhay po ay pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Nothing shall ever separate us from the love of God. So, ang safe place po ay sa pag-ibig ng Diyos. At ano po ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig po ng Diyos, siya po ay mapagmahal, siya po ay tapat, siya ay mabait. At kung iyo lamang pagbibigyan ng Diyos, ipakikita niya. Kaya ang sabi niya, test me if I will not bless you. Subukan mo ang Diyos, magtapat ka for 30 days na ikaw ay nananalangin. Magtapat ka for 30 days na ikaw ay lumuluhod. At ikaw ay tumatawag sa Kanya at yung lahat ng iyong hihingin sa Kanya, paniwalaan mo na iyong kakamtin at isang araw iyo itong tatanggapin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, as you speak and believe without any doubt, you will receive whatever you say it. Yun po ba'y nasa Biblia? Kung ano man ang iyong sinasabing pinaniniwalaan mo at di mo pinag-aalinlanganan, isang araw gagawin ito ng Diyos. God will do good what you are saying. Kaya kung kayo lamang ay mahihikayat ko sa salita ng Diyos na magtiwala sa Diyos, lalo na kung ikaw ay napakalaki ng iyong krisis na hinaharap. Magsimula ka po ay sa iyong tuhod. At hilingin mo sa Diyos na ikay puspusin niya ng kanyang katalinuhan, ng kanyang karunungan. Kausap ko ang isang lingkod ng Diyos. Arang sabi niya, alam mo ba na nung nakaraang taon ako'y nalugi sa aking negosyo ng $700,000 US. Arang sabi ko, kaya siguro tayo pinagtagpo dahil noong 2005, nalugi rin ako ng 700,000 pesos sa pagpasok ko sa broadcast sa radyo at telebisyon. So pareho tayo ng karanasan. Arang sabi ko sa kanya, ang karanasan ko lang pagkatapos kong malugi at 3 taon kong hinuhulugan yung nalugi sa akin. Pagkatapos noon, ikinonekta ako ng Diyos sa iba't ibang uri ng ministeryo at ng gawain. Lagi pong maganda ang resulta ng pagkalugi. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, magiging maganda ang resulta ng iyong pagkalugi. Lahat ng kabiguan ay patungo sa kagandahan. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti. Sapagkat pag inunawa mo ito, mai-enjoy mo ang iyong kabiguan, mai-enjoy mo ang iyong kakapusan, at pag ikay nagagalak na, sapagkat ang utos ng Biblia, magalak kang lagi. So, ibig sabihin kahit nabigo, ibig sabihin kahit na nalugi, kailangang ipakita natin sa Diyos na tayo ay nagagalak sa Kanya at ang kagalakan po ay walang pinagtutuunan o pinanggagalingan ng kagalakan dahil ang kagalakan ay basta na lamang bumubukal na nagagalakan na lang at ikay natutuwa na lang at makikita mo isang araw, your problem is not money problem. Your problem is wisdom problem. Wisdom problem. So if you receive wisdom, kaya nga si Solomon hindi humingi ng kayamanan, ang hiningi niya, wisdom. So if you have wisdom, you can convert it into wealth and riches. Kaya nga, unawain mo mabuti, nasa kamay ka ng Diyos. The promise, you shall never perish. Hindi ka po masisira. Hindi ka po mawawasak. Hindi ka po masisiro. Ikaw po ay iniaangat ng Diyos. Ikaw po ay ipinopromote ng Diyos. Tanggapin mo lang at sabihin mo, Diyos ko, salamat.
Kapag naipagpasalamat mo ang iyong kabiguan, you are right on the pathway of success. Yung iba ay laging umiiyak. Sana, yan po ang mga salita ng mga bigo. Sana, nung ako'y bata pa, ayos ko pong ipaunawa anumang edad mo ngayon, yan ang tamang edad na ikaw ay iluluklok ng Diyos sa iyong tagumpay. Dapat ang iyong pananalita ay ganito, salamat at ako'y nabigo nung ako ay bata pa. Salamat at nawala yung aking mga iniidolo sa aking buhay. Salamat because one of the greatest offering to God is the offering of thanksgiving and praise. Kaya pag hindi ka nang hinayang sa mga nawala sa iyo, papalitan ng Diyos ng mas maganda yung mga nawala sa iyo. Dahil ang gusto ng Diyos ay pasasalamat, hindi haing susunugin. Mas gusto ng Diyos na ikaw at ako'y nagpapasalamat. Amen? Kaya kailangan na magsanay ka na ang awit mo ay give thanks with a grateful heart. Thank you, Lord, for your love for me. Kailangan lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? So kung uugaliin mo to give thanks, so rejoice in the Lord evermore. In everything, give thanks. In everything. In failure, thank God. In despair, thank God. In test, trials, and crisis, thanks God. Pag pinasalamatan mo ang Diyos, hinikayat mo siya na trumabaho sa iyong krisis. And then you will experience the goodness of the hand of the Lord. At ang kasunod na iaalay mo sa Diyos, praise the Lord. Praise is offered when you experience the goodness of the Lord. Thanks is offered when you are anticipating a great miraculous work of God in your behalf. Kaya magpasalamat ka ng magpasalamat, hinihikayat mo ang Diyos na gumawa ng himala sa iyong buhay. Kaya mula ngayong araw na ito, huwag mo nang damdamin pa kung ano yung nangyari sa iyo sa nakaraan. Huwag mo nang pakiramdaman pa kung ano yung kirot sa iyong katawan. Huwag mo nang pakiramdaman pa yung iyong kirot sa iyong kasukasuan. Ang iyong gawin, magpasalamat ka ng magpasalamat at iyong punuin ang langit ng iyong tinig ng pagpapasalamat sapagkat ang sabi ng Biblia, my word, O Lord, will be always near in your ear. Ang aking salita, Panginoon, ay laging kalapit ng iyong tenga. Kaya nalalaman kong maalaala mo ang lahat ng aking panalangin at ako'y naniniwala na darating isang araw ang katugunan sa aking panalangin. Dahil ikay may pangako, ibinigay mo ang kaises at bugtong ng mga anak para sa akin. Kaya ako'y magiging malaya, magiging pinagpala at dadaloy ang pag-ibig mo at kapayapaan sa aking buhay. At kapag ako'y nasa pag-ibig mo at kapayapaan, dadaloy ang karunungan at ang katapangan para gawin at gamitin ang karunungan. Oh, Jesus! Siya po ay napakabuti. He live inside you. Siya po'y nakatira sa iyo. The address of heaven is in you. Hallelujah! Because your body is the temple of the Holy Spirit. All angels encamp round about you. Why? Because of the presence of Jesus in your spirit and the presence of the Holy Spirit in your soul. Kaya pinagkakaabalahan ka ng buong langit. At natatakot ang buong impyerno pag natutunan mo itong katotohanan ito. Sila'y natatakot sapagkat wala na silang magagawa sa iyong paninira. Hello! All of heaven will work for you, not against you. Kaya magtatapos po tayo sa katotohanan tayo ay nasa kamay ng Diyos. Our tests and trials are the instruments to experience the power that resides in all of us. Para maranasan po natin yung kapangyarihang nakatira sa atin. So bow down your head and believe. And offer thanksgiving to God right at this moment. Kung ano man ang iyong mga kabigatan sa buhay, sabihin mo, thank you, Lord.
Isa-isahin mo yung iyong mga suliranin at sabihin mo sa bawat suliranin, thank you, Lord. Sa bawat krisis, thank you, Lord. Sa bawat kawalan, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa mga taong umuusig sa akin, salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Sapagkat natututunan kong magtiyaga, natututunan kong magtiis. Salamat, Panginoon. At kapag naabot mo na ang sukdulan, the extreme, patience, sa kagagawaan Diyos ng mga himala. Sa kagagawaan Diyos, kaya ang sabi niya, kaya si Lazarus ay namatay upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ikay nabigo para makita ang kaluwalhatian ng Diyos. And what is the glory of God? His working power present in your life. Nasa iyo po yung kapangyarihan ng kanyang kaluwalhatian. Nasa iyo po yung kanyang kapangyarihan. At hayaan mong gumawa siya. Bow down your head and let us pray. Father God, thank you so much that we are in your hand and that we are completely saturated and surrounded by your love and care. May everyone live remembering these truths in Jesus Christ's name. And everyone shout Amen. Ang Diyos po'y napakabuti. Isa po ako sa pastor dito sa Biyaya ng Diyos sa Las Piñas. Isa ako sa partner ng Biyaya ng Diyos at isa po ako sa bunga ng Biyaya ng Diyos na ngayon ay nagsiserve na rin po sa Panginoon. And I love to give. And because of my giving, because of my faithfulness in giving my tithes and offering, my whole family are also faithful. At ngayon ay naranasan nila na hindi magkulang because of obeying the Word of God in giving. Tunay na ang prinsipyo at ang principles ng Diyos ay hindi natin pwedeng baguhin. Dahil ang lahat ng bagay ay sa Panginoon and the Word of God is the highest authority, so kailangan yun po yung ating gawin. At ito po doon sa bagong pinagagawa rito, isa po ako dito sa poste na binibuild dito dahil 4 na poster po yung aking kinuha dito because I believe na ang Diyos ang nagsasalita kay Pastor Greg Durante. Ngayon po meron po kaming FB na brand new and then our church still growing and growing because of the Word of God, because of His faithfulness and because of my obedience and continue obeying the Word of God. Kaya nararanasan ko ang kapangyarihan at katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya hinahamon ko kayo, hindi isang pagkatalo ang pagbibigay sa Panginoon, bagkus ito ay isang opportunity to be blessed. It's an opportunity to serve the living God, the Creator of heaven and earth. So, don't rob yourself. Give your tithes and offering. And you will see the overflowing blessing of God. I challenge you. Amen and amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.